Let's continue Panay Island sojourn and taste a different kind of pleasure as we uncover the beautiful stories of the old coastal city. Mag-dive at tuklasin ang ganda ng underwater world. Let go of your worries and end your day with a cup of bittersweet chocolate de Batirol and fall in love again right in the city of love. Ako po si Manu Jobson from the Department of Tourism. Tara, gumala tayo sa Iloilo City at sisirin natin ang karagatan ng North Iloilo. Sa southeastern part ng Panay Islands, matatagpuan ang probinsya ng Iloilo. Meron itong 42 municipalities, isang component city at isang independent city na mas kilala bilang City of Love ng Pilipinas, ang Iloilo City. You measure from the tip of Luzon to the tip of Mindanao. It's really located at the center, and probably because of the Ilonggos who are loving, caring, and I believe the Ilonggos are the most soft-spoken people in the country. Accessible ang Iloilo City via Roro, papuntang Iloilo Domestic Port o Fort San Pedro. May direct flights din from Manila and Cebu to Iloilo International Airport na isa sa pinakamalaking airport sa Pilipinas. Maituturing din itong 4th busiest airport sa bansa dahil consistent ang dami ng kanilang bisita. Nito lang 2016 na itala sa halos 1 milyon ang visitor arrival rate ng Iloilo. Mas mataas ng 4% kumpara noong 2015. Hindi rin maikakaila ang charm ng Iloilo City dahil maski raw ang dating reyna ng Espanya na si Maria Cristina na paibig nito. During the Spanish time, it was said that Iloilo was the Queen of Spain's favorite. So it was then given an emblem which has a label, La Muy Leal y Noble Ciudad de Iloilo, the beautiful and noble city of Iloilo. It's the Queen's City of the South. Makalipas ang mahabang panahon, maihahalin tulad na sa isang baul ng alaala at kayamanan ang Iloilo City. Iloilo is a multifaceted tourist destination. It's a tourism product that ranges from culinary to cultural events like the festivals, also the heritage buildings and churches which line the main streets of the city. Dahil dyan, it's time for treasure hunt. Una nating bisitahin ang Jose Maria Basa Street na mas kilala bilang Calle Real o Royal Street. Isang patok na commercial center noong panahon ng Kastila kung saan nagbukas ang kauna-unahang retail store sa bansa. It is actually a very old street where old Spanish and pre-war buildings are located. The facade of the building had been restored to their former look. Makasaysayan ang Calle Real dahil sumagit dito si Dr. Jose Rizal bago siya bitayin sa Bagong Bayan para bumili ng sombrero na iconic accessory ng ating pambansang bayani. At dito rin nagmarcha ang mga revolusyonista hanggang Plaza Libertad para itaas ang bandila ng Pilipinas. Sa plasang ito naman, idineklara ang kalayaan ng Iloilo mula sa mga Kastila noong 1898. Para mapanatili ang ganda, idineklara itong Heritage Zone ng National Historical Commission of the Philippines noong 2014. Bukod sa public places, na-preserve din ang karamihan sa private properties na maituturing ng atraksyon ngayon sa Iloilo. Discover romance as we take you to the houses of the Alta Sociedad of Haro, Iloilo. The rich Ilonggos of the past were really living in mansions and palatial homes, should I say. They were the original rich of Western Visayas. They are actually real houses
of the old reach of Iloilo. Ipinagmamalaki ng mga Ilonggo ang Casa Marikit, ang ancestral house at tirahan ng dating Vice-Presidente ng Pilipinas na si Fernando Lopez. Ipinangalan ang mahigit 2 siglong manor sa butihing asawa ni Lopez na si Marikit Javellana at itinuturing na ngayong isang heritage site ng mga Ilonggo. Sa halagang 50 pesos, maaari nang libutin ang love nest ng mga Lopez. Bukod sa mga memorabilia, nakadisplay din dito ang litrato ng kanilang pamilya na nagbibigay kulay sa buong kabahayan. Standing in the corner of Calle Real, matatagpuan naman ang Lizares Mansion that will surely take your breath away. Ipinatayo noong 1873 ni Don Emiliano Lizares para sa asawang si Conchita Gamboa at nilisan noong World War II. Pagmamayari na ito ngayon ng mga Dominikano at bahagi na ng Angelicum School of Iloilo. Not far from here matatagpuan ang Picture Perfect Mansion and Iloilo's Queen of Heritage Houses, ang Vicente Lopez Heritage House o mas kilala bilang Nelly's Garden. Itinayo ang Beau Art Mansion noong 1928 at ipinangalan sa panganay na anak ng mag-asawang Lopez. Sa halagang 200 pesos per person, maaari nang mag-tour dito at may kasama pang tour guide. Just book 3 days in advance. Pagkatapos ng mansion hopping, chillax muna sa Camina Balay nga Bato, a 152-year-old ancestral house turned specialty restaurant. This is called Balay nga Bato. The walls are made out of the river rubble. The stones collected along the river. That's the river at the back of the house. Isa sa mga most prized treasure nila ang secret recipe of awesome goodness, handed from generation to generation. Our signature drink is the Chocolate de Baterol or the Chocolate Espeso. I'm the 3rd generation owner of that recipe. My lola used to sell that for a living. So we decided to do an Abre Salon or open the house to the public in June 2011. At ang kanilang special ingredient, ang farm-to-table cacao turned tablilla. Para makagawa ng signature chocolate espresso, ihanda ang Camina tablilla, cast iron chocolatera, at batirol. Pour 1 cup of water sa chocolatera at hintayin kumulo ang tubig. Next, pour the tablilla and mix by rubbing the batirol between your palms to make froth. Ituloy ang paghalo hanggang sa matunaw ang tsokolate sa kalagyan ng gatas. Stir until it thickens. Sabi nga nila, ang love, pinaghihirapan at pinagtsatsagaan. Kaya pagkatapos ng 1.5 oras, ready to serve na ang chocolate batirol. For only 150 pesos entrance fee, you're free to roam and enjoy their signature chocolate espresso. Add 50 pesos at may pansit molo ka na for merienda. Our concept is the locavore. Those are the local food, the fruits and vegetables found along the river in Iloilo. Have a hearty lunch or dinner here if you reserve in advance. Pero kung seafood ang trip mo, munch in at Tatoy's. Subukan ang mga kakaibang isda tulad ng sibingan, pati na ang managat o red snapper. Rich in flavor din ang kanilang inihaw na pusit, baked talaba at garlic butter pasayan. Bestseller din ang kanilang native lechon manok. For appetizer, subukan ang kanilang kinilaw na tanige o mga lato o seaweed. Siguradong busog ang inyong lunch. Nakapasyal na ba kayo sa Iloilo? Send us your Insta adventures on DOT's official Facebook page. Susunod! Let's level up the adventure and dive deep in the island-studded northern Iloilo. Pero alam niyo bang sa kabila ng ganda nito ngayon, ang bangis ng Typhoon Yolanda noong 2013, sagad hanggang coral reef sa bayan ng Concepcion. Alamin kung paano nakarecover ang mga taga-Concepcion sa pagbabalik ng iTravel Pinas. Nothing gets better than a cup of classic chocolate batirol to sweeten up your day. Now let's cool down and unwind here at the River Esplanade.
Find time to relax at mag-heart-to-heart talk with your loved one. Family bonding while walking at mag-jogging for a healthy living. Pwede ring mag-pedal boat with your travel buddies for only 80 pesos per person. And after a long day of city tour, it's time to hit the hay. Welcome to Seda Atria, isang modern lifestyle hotel na matatagpuan sa Mandurriao, Iloilo. Good evening, sir. A business class hotel perfectly designed for executives and VIPs. Be the boss sa 60 square meter big Atria suite that's good for 2 persons. Complete with their own living room, kitchenette at bathtub. Or you can also try their premier room for the same luxurious experience at a lesser price. Most requested din ang kanilang deluxe room na kumpleto rin sa amenities like minibar and in-room safe. Hindi nyo na kailangang lumayo dahil maaari nyo nang gawin ang side activities nyo within the hotel like hitting the gym, fancy dining, food trip, and of course, cocktails. Para naman sa travelers on a budget, dito kayo sa Injab Tower Hotel. Ang kauna-unahang high-rise building na itinayo sa Western Visayas. May variety of rooms designed to fit your personal styles. Malilibang ang mga guests sa indoor pool at fitness center. May discounts pa so you can end a tiring day with a soothing spa. It's a brand new day and we're all set for another day of awesome discoveries. White sand beaches, clear blue waters, and coral reef paradise ang bubungad sa inyo sa resort destination ng probinsya, ang Northern Iloilo. At kung na-fall kayo sa ganda ng Gigantes Island sa bayan ng Carles, siguradong mag-e-enjoy din kayo sa Concepcion Islands. 3 oras ang biyahe via bus papuntang Concepcion mula sa Ceres Terminal sa Haro. Isang treasure trove kung ituring ng mga taga-Concepcion ang kanilang baybayin. Sa north, ang aming dito hina-highlight is the life in the sea, no? Kasi coastal municipalities kami dito. Considering that Concepcion has a wide municipal waters, 96,400 hectares, so fishing is the major industry here. So there is a great pressure on the coastal resources of Concepcion. Mayroong mga beautiful islands kami and that is the major aspect ng aming tourism. Dahil sa natural charm ng mga isla rito, kusa ring binabalik-balikan ng mga turista ang kanilang lugar. Get to know the islands better as we go island hopping. First stop, ang ipinagmamalaking Bulubadjangan Island. Welcome to Sandbar! Fall for its perfect view of sprawling chalk white sand embraced by clear serene waters. May cottages din kung saan pwedeng magpahinga at mag-prepare ng masarap na pananghalian. O magstay sa Sandbar Resort para sa mga gustong mag-overnight. Sa halagang 1,500 pesos, may pagpipilian ka na sa closed cottages na pwedeng mag-accommodate ng 5 hanggang 10 tao. Sa malalaking tent, 10 hanggang 15 katao naman ang maaaring mag-share sa parehong presyo. 500 piso naman ang renta sa mga maliliit na tent na kasya hanggang 5 tao. Maamay sa makukulay na corals, mga kakaibang isda at naglalakihang clams. It's a fabulous under-the-sea experience you'll truly treasure. Pero alam niyo bang halos lamunin ng karagatan ang paraisong ito noong humagupit ang bagyong Yolanda? Tinatayang 300 million pesos ang halaga ng mga napinsalang kabahayan at 72 million pesos naman ang mga nasirang infrastructure. Sagad rin daw hanggang seafloor ang bagsik ng Yolanda. So yung sinasabi namin magagandang dive sites are heavily affected ng malalakas na alon, yung storm surge. At yung nangyari, yung mga dive sites na yon, na-reduce talaga, namamatay yung mga corals, iba turn into rubbles, yung iba dinala na malalaking alon pataas.
Si Remy, 40 taon nang nangingisda. Bagyong Yolanda lang daw ang nakapagpataob sa kanilang kabuhayan. November 2013, nang maranasan ng bayan ng Concepcion ang bangis ng Bagyong Yolanda. Makalipas ang 4 na taon, ating kamustahin ang mga mangingisda at mga diver sa bayan na ito, kung paano nga ba sila nakarecover sa dilubyo. I-describe mo ba o makapaliwanag mo ba sa akin ang naging itsura ng lugar na to? Anong naging epekto sa inyo? Pagkatapos ng Yolanda is halos 70 o 80% na nasisira yung mga tirahan namin. Yung mga pampot namin, mga 90% din na nasira lahat. So talagang walang-wala talaga kami pagkatapos ng bagyo. Umaasa na lang kami sa mga relief goods. Gaano kahalaga sa inyo ang pag-replant ng corals na yan? Ano bang kahalagahan nito sa trabaho ninyo bilang isang mangingisda? Kasi po, yung corals is, ang isang hektarya ng corals, pwede siya mag-produce ng 20 tons ng isda every year. Isa yun sa pinakamahalaga na kailangan ng mga mangingisda na makabalik, makarecover yung corals namin. Dahil dito, dinagsahan ng tulong mula sa iba't ibang panig ng mundo ang bayan ng Concepcion. Pinakamatagal, no, na dito talaga nagstay sa Concepcion na humanitarian organization. This is Concern Worldwide. It is an international NGO from Ireland. They stayed here for 2 years for the rehabilitation. So the first 6 months yun yung immediate relief, immediate response, yung mga relief goods, yung mga shelter and carpentry kits, no? And then yun na slowly yung mga livelihoods. So they were responsible for giving more than 1,000 units of fishing boats. Unti-unti na rin nilang natuklasan ang pagkasira ng coral reef sa kanilang mga isla. Kaya naman kasama ng lokal na pamahalaan, DOT at iba pang ahensya ng gobyerno, nagtulong-tulong para sa rehabilitation ng coral sa pamamagitan ng coral planting. Nag-innovate na lang kami na gumawa ng mga concrete na jackstones. So doon, after ng curing period, nilagay sa ilalim ng dagat, doon pinapako. Binabaon doon yung 3 inches na concrete nails. Dito sa Botlog Island Dive Site, makikita ang mga na-rehabilitate na jackstone nurseries. At mukhang nakabalik na rin ang ilang uri ng isda. Nakapasyal na ba kayo sa Iloilo? Join the fun and share your adventures on DOT's official Facebook page. Tuloy lang ang island hopping sa magagandang isla ng Concepcion. Travel for more sa pagbabalik ng iTravel Pinas. Explore Iloilo and bask in its stunning beauty. Siguradong marerelax kayo sa breathtaking sceneries that awaken the senses and the mind. Feel free to have a taste of the sweet summer sun sa Agho Island. Feast your eyes sa spectacular view ng nag-aagaw na buhangin na tubig sa ganda ng buong stretch ng shifting sandbar nito. Mas maliit ito kumpara sa Bulubadyangan Island. Pero may pagmamalaki rin ang pearly white sand na yumayakap sa buong isla ng Agho. A concoction of soft and stiff articles naman ang bagong Sipol Island dahil sa pinong-pinong buhangin at solid rock formations nito. A majestic view of sand as pure as chalk dust with turquoise blue waters hitting its mighty boulders. Nakakadagdag din sa ganda ng scenery ang island-studded view ng Northern Iloilo. Kaya ang mga bakasyonista, di mapigilang ma-amaze. Maganda yung mga beach, yung place, hindi siya masyadong crowded, unlike yung sa ibang mga tourist destination na napuntahan ko. Amazing, maganda, refresh. Relaxing, saka malayo siya sa pollution.
Dive in and take a dip sa Lumpatan Island. Majestic din ang view habang nasa 300-meter foot trail walled by granite rock formations. Yung Lumpatan Rock in Barangay Makatunaw, yung food trail nila is sa Kalahi Project. Yung gumawa ng food trail para ma-reduce yung risk ng mga bata papunta sa school. Lalo't masama yung panahon, pwede silang maglakad. And lately, na-develop yun as a tourism site kasi nga maganda talaga. Ideal for hiking enthusiasts naman ang tallest mountain dito pa rin sa bayan ng Concepcion, ang Mount Pan de Azucar. Reasonable ang rates ng island hopping activities if you want to go solo, with a partner, or with a whole barkada. Kung sandbar lang ang hanap nyo, 2,000 pesos ang boat ride for 10 persons. At additional 1,500 kung gusto mong mag-island hopping sa Agbo, Bagong Sipol at Pan de Azucar Island. Pwede rin kumpletuhin ang buong trip for only 4,000 pesos. Now to end a long day of fun and beautiful discoveries, dock in a ship-themed resort named after the majestic mountain, Pan de Azucar. Tuloy lang ang water adventure dahil pwedeng mag-feeling sailor sa boatman-inspired interior nito. Thematic din ang pangalan ng kwarto. For only 1,400 pesos, you can get a bunk good for 3 persons. Or one matrimonial room for the same price. Inviting our friends, other people in other places to come to the municipality of Concepcion so that you will experience the pristine beauty of this municipality. There's so many things to discover in Iloilo. Amazing work of nature that's sure to capture your hearts. Pero hindi pwedeng makumpleto ang trip nyo sa Iloilo kung hindi nyo matitikman ang famous original batchoy ng La Paz. These are heritage dishes that we are always proud of, although there has been quite a number of variations to this, but the real authentic batchoy is really from the district of La Paz. Nanggaling ang batchoy sa Chinese word na batchoy, nang ibig sabihin ay piraso ng karne. Meron itong fresh egg, noodles with liver, pork, scallion, fried garlic, and chicharon. At syempre, mainit na sabaw gawa sa pinakuluang beef, pork, bulalo, at hinamos o shrimp paste. A hearty and satisfying meal sa halagang 55 to 80 pesos. Bitin ba ang Iloilo trip nyo? Hang in there, dahil next week, we're bringing you to the coral paradise of Southern Iloilo. Be mesmerized by one of the oldest churches in Western Visayas, and touch the clouds as you find your way to Iloilo's Island in the Sky. We're also taking you to a side trip in Himaras Islands para matikman ang pinakamatatamis na mangga. Fall in love even more sa second leg ng ating Iloilo escapade only here on iTravel Pinas.